May bucket list ka ba? Sa isang retreat ng senior high school students, pinagawa ang mga estudyante ng kani-kanilang bucket list. Pagkatapos ay pipiliin nila ang kanilang top 5 priorities na gagawa nila ng isang handicraft vision board. Then, isa-isa nilang ipipresent ang kanilang creation at sinagot ang mga tanong ng mga panelists. Ang mga bucket list ng mga estudyante ay naging bucket list ng mga panelist. Bakit top 1 mo ang makatapos ng pag-aaral? Bakit malapalasyong bahay ang dream house mo? Bakit sports car ang favorite mo? Diba? Ang daming bakit ng mga panelist at kailangang sagutin ito ng mga estudyante para malaman nila ang tunay na dahilan ng kanilang priority sa buhay. Isa sa mga student na nagsabi ng top 1 niya ay magkaroon ng malapalasyong bahay ang naluha at nanginig na nagsabi ng kanyang dahilan. 20 years na daw kasi silang palipat-lipat ng bahay sa mga lugar na mabaho, siksikan at maraming kapitbahay na mabisyo at gumagawa ng masama. Kaya naitanong niya sa Diyos, bakit po wala kami sariling bahay? Bakit dito kami nakatira? So, nagpray ang estudyanteng ito at naghintay sa sagot ni Lord. Later on, after a year, he received the Lord's answer to his prayer. God used his tita to give them a brand new house in a subdivision. Grabe po. Nagkaroon din ang propetang si Habakuk ng bucket list. Ang dami niyang naging tanong kay Lord. Hindi niya nga maintindihan kung bakit ang isang bansang immoral at hindi kumikilala sa Diyos gaya ng Babylon ang gagamitin ni Lord para disiplinahin silang mga taga-Juda. Tama ba na gayahin natin si Habakuk na magtanong rin tayo ng magtanong sa Diyos? Isa sa mga sagot ni Yahweh kay Habakuk ay ito, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mamangha ka at magugulat ka sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Habakuk asked God and he learned to wait. He learned to wait, listen, and obey Him. Natuto siyang manampalataya sa Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang mga sagot. Ikaw, naghihintay ka rin ba ng kasagutan ni Lord? Pray po tayo. Panginoon, marami kaming tanong at minsan ay naiinip na po kami. Tulungan ninyo kaming manampalataya pa rin. I will wait for your answers to my prayers. In Jesus' name, Amen. Sabihin mo sa Diyos ngayon, honestly and specifically, ang iyong mga nararamdaman at katanungan. It's okay to ask God, but be sure you read His Word, wait upon Him, listen, and of course, obey His instructions. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Habakuk 2:1. This is Jericho Arceo saying, wait on God.